Hello everyone, I'm the Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Issues of Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Sa umaga na ito, ang salita ng Diyos ay ating mapakinggan ayon po sa kanyang biyaya. Na ating keepers ngayon, Jesus Christ, He is the Son of God. So, ating Yesu Kristo, ang anak sa Diyos. Na may isuon, mga kapatid, ito ating pag-aral ng Biblia. Ito talaga ay nais ng Panginoon, no, na matuto tayo. Kaya dapat natin pakinggan, unawain ang salita ng Diyos kung paano natin makamtan ang buhay na walang hanggan. Now, ang keywords natin dito po sa 1 John chapter 4 verse 15, ay po sa ating mabasa. Ang sino bang kumilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nasa Kanya, at siya naman ay nasa Diyos. So, ito mga kapatid, ang sinabi ni Apostol Juan, na ang sino bang kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nasa Kanya, at siya naman ay nasa sa Diyos. So mga kapatid, maliwanag ang Biblia na ito po talaga ay ating pinangaral na ang Panginoon Kristo, siya ay naparito, siya ay anak ng Diyos. So ang naparito sa liputan, anak siya ng Diyos. Hindi talaga yung Diyos na nagsugo. Kasi kung may nagsugo, mayroon pong isinugo. So hindi pwede mga kapatid na mayroong nagsasabi na ang Panginoon Kristo daw, ang Diyos daw, ay nasabi natin na naging tao. So hindi po naging tao ang Diyos. Si Kristo po ang naging tao, ang anak ng Diyos. Ang Diyos, natili siyang Diyos, na hindi siya makita ng sino man, at nandoon siya sa kanyang kalahatian na nakaupo sa kanyang trono. No, habang sinusugo ang kanyang anak, ang Ama sa langit, natili po siya doon na siya ay Ama natin na inaasahan. Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. So kaya mga kapatid, ang Biblia naman ko patunay na talaga ang ating Panginoon Diyos, hindi siya makikita. Wala nakita at walang kamatayan. So yan mga kapatid, ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 6:16. Ang sinabi niya, siya lang ang walang kamatayan, at nananahan sa di malalapitan liwanag, hindi siya nakita o maaaring makita ni numan. Kaya kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. So yan po So yun po mga kapatid, ibig sabihin talaga na huwag tayong maniwala na yung napako sa cross, yun ang Diyos. Hindi po. Anak siya ng Diyos. Mga kapatid, ayon po sa pagpatunay ng Biblia. Kaya maraming mga kapatid na mag-iba po tayo. Hindi pwede. Kasi kung mag-iba tayo mga kapatid sa aral ng Espiritu Santo, ay malaki po ating pananagutan, no, sa Panginoon. Hindi pwede mga kapatid mag-iba tayo. Kasi kung mag-iba tayo, tandaan po natin, malaki po ang ating pananagutan. Sabi ng Apostol Pablo, na kahit anghel man, o kung kami, na babalik at paparito, na mangaral magandang balita, iba sa aming pinapangaral, sumpain siya ng Diyos. So hindi pwede mga kapatid, na dahil po sa ating pangaral, hindi sumpa tayo. So sabi natin, pastor tayo, pari tagapagturo, Kristiyan manampalataya, kung ibahin natin, no, ang papaliwanag ng Biblia, sumpa po ating kantungan. Sapagkat wala na ibang magandang balita. No, ang sabi ng Apostol Pablo sa Galatia 1:7, na sinasabi ko sa inyo totoo, na wala nang magandang balita. No? Kaya lang, ginugulo kayo ng mga tao na nais baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. So may bumabalukto talaga. Na kahit na kung maliwanag sa Biblia, ang gusto pa nila na sila ang tama. Hindi maiwasan talaga. Kahit ang social media, marami po mga reaksyon. No? Reaksyon po sa social media na talagang hindi talaga sila nagkaintindihan. So, yun po mga kapindahilan na dapat natin malaman ito.
Dahil ang pinako sa cross, anak siya ng Diyos. Hindi po siya ang Diyos na sabihin natin, buhay na Diyos at hindi mamatay. Ang sabi sa Pablo, hindi mamatay na Diyos. Hindi po yun ang napako sa cross. Ang anak lang po niya. Kapatid. At hindi tapos dyan sa taas ng cross, ang papaliwanag, hanggang po na muli siyang nabuhay. So ganun pa rin. May papaliwanag po ng Biblia sa John chapter 20 verse 17. Ang sabi niya kay Maria, huwag mo muna akong hawakan dahil hindi po ako nakaakyat sa aking ama. No? Puntahan niyo sila doon, aking mga kapatid, na ako'y aakyat sa aking ama, inyong ama, aking Diyos, at inyong Diyos. So mayroon siyang Diyos. Aking Diyos at inyong Diyos. So maliwanag po hindi tayo maging salungat mga kapatid sa aral. Sapagkat ganyan po ang sinabi ng Biblia. Inyong Diyos, aking Diyos. So may Diyos ang anak. Mayroon po. Yun po ang Diyos Ama. Hindi siya nagpaka-Diyos. Mayroon Diyos po na kanyang pinapangaral. Dito sa John, in chapter 20, verse 17. So ganito mga kapatid, para maunawa natin ang Biblia. Kasi marami nangalatala ngayon na liniligaw po ating pananampalataya. Kasi yung sinabi si Pedro na mga huwad na guro at nagliligaw lang na ating pananampalataya, sumisira na ating pananampalataya. So, wag mong ihayaan kapatid na dahil po sa pagsunod natin pala sa mga taong mga huwad, kung sinungaling ng mga guro, sinisira na pala ating pananampalataya. Dito sa John, in chapter 20, verse 17, sinabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakabalik sa aking ama. Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo, babalik ako sa aking ama, na inyong ama, aking Diyos at inyong Diyos. So maliwanag po Kasi marami na nga talaga na sabi nila, dual daw. No? Dual nature daw ang Panginoon Kristo. Siya ang ama, siya ang anak. Hindi po. Iba ang anak, iba ang ama. Hindi maaaring maging dual kasi ang sinabi Biblia, hallelujah, na ang ama mas dakila kay sa akin. Ang sabi ng Panginoon Kristo, ako'y babalik sa aking ama, inyong ama. Maliwanag po dito sa 17, sa chapter 20 sa John. So bakit sabihin natin na dual nature po ang Panginoon Kristo? Hindi po dual. Anak lang talaga yon, iba ang ama. Pag sabihin dual, dinala niya ang dalawa. Hindi po. Hindi pwede sabihin na dual nature. Saan mabasa ang dual? Wala tayong mabasa dyan na may dual. So, ang sinabi ng Biblia sa Colossus 2:9, nasa kanya ang katangian ng Diyos sapagkat yung dala niyang pangalan sa salita ay galing po yan sa Diyos. Pero hindi sinabi na siya talaga ang Diyos. Wala tayong mabasa dyan sa Biblia. Kahit ubusin niyo ang Biblia, wala kayong mabasa dyan. Dito mga kapatid, maliwanag sa 20, muli na po siyang nabuhay dito. No? Muli na po siyang nabuhay dito. At hindi sinasabi na yung Diyos na pako sa cross. Kundi, kahit na po siya muling nabuhay, may Diyos pa rin na kinikilala niya. Diyos, ang aking Diyos at inyong Diyos. So, hindi pwede mga kapatid sabihin natin na dual nature ang Panginoon Kristo. Hindi po, walang mabasa ng dual nature ang Panginoon. Yung sinabi niya sa John 10:30, I and my Father are one, sapagkat alam niya kung sino ang Ama at sino siya. Kaya ang Biblia nagpapatunay, wala nakilala ng Ama, wala nakilala ng anak maliban sa anak na nakakilala sa Ama. Is Matthew chapter 11 and verse 27. Wala nakakilala sa Ama. No? Ang sabi, binigay na sa aking kapangyarihan, wala nakilala sa Ama, kundi anak lamang. At nakakilala ng anak, kundi Ama lamang. Bakit ngayon, nang mamataas na po tayo, minsan po talaga ating aral, napakalayo po sa katotohanan. Na ito po yung pinatunayan ng Panginoon Kristo na huwag mo muna akong hawakan, sabi niya kay Maria, huwag mo muna akong hawakan dahil hindi pa ako nakabalik sa aking Ama. So meron siyang pupuntahan na nabuhay na po siya muli, 40 araw pa siya nakasama ng mga apostol. So 40 araw pa nakasama ng apostol, at ito yung sinabi niya, huwag mo na ako niyong hawakan, sabi niya kay Maria, huwag mo na akong hawakan, sapagkat si Maria, nakita siya ni Maria, mga batid, dito po sa 16, sinabi ni Jesus sa kanya, Maria, humarap si Maria kay Jesus, at sinabi, na wikang Hebreo, Rabuni, ang ibig sabihin, guro. Ang sabi na ng Panginoon Kristo sa 17, sinabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakabalik sa aking Ama. Pupunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo, babalik ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos.
So maliwanag po ha. Hindi siya nasabi, ako ang Diyos. Ang sinabi niya, babalik ako sa aking ama, inyong ama, aking Diyos at inyong Diyos. Yan mga kapatid, maliwanag. Muli na po siyang nabuhay dito. Ngayon, paano natin sabihin na ang napako sa cross ang Diyos? Samantala, kahit tapos siya muling nabuhay, hindi inangkin niya siya ang Diyos. Ngayon, kung siya ang napako sa cross, kung sabihin natin ngayon, nang napako sa cross ang Diyos, kasinungalingan po yan. Kasinungalingan po. Walang talata sitas na nagsasabi na ang Diyos napako sa cross. O mayroon ba? Wala. Almost 21 years na ako nagbasa ng Biblia, wala akong natuklasan na ang Diyos napako sa cross. Anak ang napako. Hebreo 6:6, pakinggan natin. Dito mga kapatid, si Apostol Pablo sumulat sa Hebreo sa mga Kristiyano. Ito'y sinabi niya dito sa Hebreo chapter 6 in verse 6. Mga kapatid, maliwanag po dito mula sa chapter 4 hanggang po sa verse 6. Pakinggan natin. Upahin natin siya talikuran, sapagkat kung talikuran ng taong ang Diyos, hindi na siya magsisi at panumbalikan pa sa Diyos. Naliwanagan na ng iyang kanyang pag-iisip, nakatikim na ng biyaya mula sa langit, tumanggap ng banal na Espiritu, at nakatikim na ng mabuting dulot ng salita ng Diyos, tayo mga Kristiyano. At nakadama na ng kapangyarihan na ihayag sa huling panahon. So alam natin na babalik siya. Pagkatapos, kung tumalikod siya sa Diyos, hindi na siya makapagsisi pa at manumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinapako muli sa cross ang anak ng Diyos at inilagay niya sa kakahiyan. Ang sabi sa Pablo, dahil muli naman niya pinako sa cross ang anak ng Diyos. So maliwanag sa verse 6, nang napako sa cross pala anak ng Diyos. Hindi sinabi sa Pablo, ang Diyos ang napako sa cross, anak ng Diyos. Ang sabi dito, ang sabi sa verse 6, hallelujah, kung tumalikod rin siya sa Diyos, hindi na siya magpapagsisi pa na manumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinako muli sa cross ang anak ng Diyos at nilagay niya sa kahiyaan. Umaliwanag. Wala kang mabasa nang napako sa cross ang Diyos. Kung ganon, salungat sa siya si Pablo na inilagay niya sa kahiyaan muli ang anak ng Diyos na ipinako sa cross. Hindi sinabi si Pablo na ang Diyos ipinako sa cross, kundi ang anak ng Diyos na ipinako sa cross. So maliwanag po. Hindi pwede mga kapatid, ibahin natin. Kasi maliwanag na ang napako sa cross, anak ng Diyos. Hallelujah. Huwag tayong paloko sa mga sabihin natin, marunong daw sila. Pero ang aral nila, ayaw na po sa kailang karunungan. Yung karunungan ng Diyos, ang ipangaral natin. Ang karunungan natin sa liputan, depensa tayo ng reliyon, depensa ng doktrina. Ay, hindi pwede po. Walang kinikilingan natin. Wala tayong dinipinsahan dito. Ang kailangan natin, katotohanan. Di ba? Sinabi nila na nasa katotohanan po sila. So, dapat lang ipaliwanag natin sa mga tao kung talaga ba, tama ba ang ating pag-deliver ng Biblia. Na maliwanag sa Hebrew chapter 6 verse 6, na kung ang tao tumalikod sa Diyos, ay ipinapako muli niya ang anak ng Diyos sa cross at nilagay niya sa kahiyaan. So hindi sinasabi, ipinapako muli nila ang Diyos sa cross. Hindi po. Ipinapako muli nila ang anak ng Diyos doon sa cross at nilagay sa kahiyaan. So maliwanag po. Maliwanag. Dito po. May sa Hebrew chapter 10:29. Gaano pa kabigat ang parusang tatanggapin ng tao na lupastangan sa anak ng Diyos at napawalang halaga sa kanyang dugo, nagpapatibay sa kasunduan ng Diyos, naglinis sa ating mga kasalanan, at talagang mas mabigat ang parusa ng taong ito na humahamak ng mawalang banal na espiritu. So, maliwanag dito na inapastang ang anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang dugo. Ang nag-alay ng dugo, ang anak ng Diyos. Hindi ang Diyos nag-alay ng dugo. May nagsasabi na dual nature daw ang Panginoon Jesucristo. Saan mabasa kaya sa Biblia? Wala. Yun po ang katakatang isip na kapitulo na huna, bersikulo bana-bana.
Ibig sabihin, katang isip lang po. Wala mabasa na dual nature ang Panginoon. Hindi po, wala tayong mabasa sa Biblia na dual nature po siya. Ang sinabi lang ng Panginoon Kristo, ako ama isa lang, dahil sa pangalan dala niya at ang salita ng Diyos na kanyang sinasabi. Yun po ibig sabihin, ako ama isa lang. Hindi sinasabi, mga batid, na talagang siya ang ama. Kundi, mayroon pong talinghaga na malalim po unawain. Bakit po? Kasi yung pangalan dala niya, pangalan ng ama. At ang salita niya na sinasabi galing sa ama. Kaya yun po dapat sabihin niya, ako ama isa lang, sapagkat yung pangalan na dala niya, pangalan po ng ama. Kung sa sanimutan pa may junior. No? Kung ang aking pangalan talaga ay gusto ko ibigay sa aking anak, so, i-registro siya sa LCR, ang pangalan niya talaga Lolito, pero junior na. Pero Lolito pa rin. Ngayon, dito sa lupa, iisang pangalan namin, pero dalawa kami. No? So, i-logic natin. Isang pangalan, dalawa kami. So, alam ko po, na yung anak ko, binigyan ko na aking pangalan. Then, alam din ng anak ko, na ang pangalan niya sa akin. Kaya kung may magtanong sa kanya, wala ako, siya ang sasagot. Ang nakita sa akin, nakita ng ama. Bakit? Yung pangalan ko nasa kanya. Yung ibig sabihin niya kay Felipe. Ang nakita sa akin, nakita ng ama. Isa John 14 and verse 7 up to 9, up to 10. Ang nakita sa akin, nakita ng ama. Ang nakakilala sa akin, nakilala ng ama. Sapagkat yung pangalan dala niya, pangalan po yun ng ama. Yung ibig sabihin, mismo ama sumagot po kay Felipe. Sa pagitan po ng anak. Kasi ang sabi po sa Hebreo, Kabanata 1, talata 1 hanggang sa 2, na noong una, ang Diyos nagsasalita sa iba't ibang paraan. Sa mga propeta, sa lahat ng taong at pagkatiwalaan niya. So nakipag-usap ang Panginoon. At sa verse 2, at sa huling araw, nakipag-usap naman siya sa pagitan ng kanyang anak. So anong sinasabi ng anak, yun ang sinasabi ng ama. Kaya hindi masabi niya na mas dakila siya sa ama, sapagkat sabihin natin na siya maging ama, hindi po. Kung ano sinabi ng ama, sinabi lang po ng anak. At ang pangalan dala niya, pangalan po yan ng ama. Yan po ibig sabihin na hindi sinasabi na dual nature. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pangalan na yan, binigay lang po sa anak. Ayon po sa Hebreo 1:4. Binigyan siya ng marangal na pangalan. Marangal na pangalan, walang higit. Na kung sa langit sa lupa, ang inluhudan po Jesus, ang sabi po sa Pilipos 2:10, na sa langit, luluhod ang lahat sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat sa langit, sa lupa, ilalim ng lupa. Sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat sa langit, sa lupa, ilalim ng lupa. Kasi ang pangalan ay marangal na pangalan yan. Yung may pangalan ng Diyos. Kaya nga sinabi sa Hebreo 1:4 na binigyan siya ng marangal na pangalan. So yung pangalan, bigyan lang po yan. Kaya sinabi ko, di ba, pag silang anak natin, magtanong po ang taga-LCR, anong pangalan nito? Magtanong po yung mga nurse, yung midwife, anong pangalan nito ma'am? Anong pangalan nito sir? Kasi ikaw magbigay ng pangalan. Kasi ikaw ang magulang. So hindi pa isilang pa ni Kristo, ang anghel po na nakipag-usap kay Jose, ayon sa Mateo 1:20-21. Jose, nakaliwat ni David, huwag kang magdalawang isip na pakasalan si Maria, sapagkat yung anak niya na kumbata sa kanyang sinumpunan ay galing sa Espiritu Santo. Ay sabihin, sinugo kasi lang yan po ng Ama. Galing sa Espiritu Santo, galing sa Diyos. Doon siya nang galing, sinugo niya ayon sa John 3:16, na ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, sa kanyang pag-ibig sa atin, isinugo niya kaysa isang anak, sinugo. Saan papasok? Doon kay Maria. Isinugo. Sabi ng anghel, galing yan sa Espiritu Santo. So galing sa Espiritu Santo, galing po yan sa Diyos. Sinugo lang po ang anak niya, para doon siya po ni Maria, maging tao siya. No? Siya isinilang magkatawang tao, ayon po sa Hebreo 5. Sabi niya, Ama, binigyan mo ko ng katawan para ialay. So ang anak, binigyan na ng katawan para ialay. So maliwanag po ang Biblia. Kaya wag tayo magpaligaw. Kahit matagal, marami, marunong, wag tayo magpadala ng karamihan o karunungan o katagalan. Kung ano pa man ang makita natin sa libutan, naligaw pala tayo sa aral. No, huwag natin hayaan itong pag-asa ng kaligtasan, kapahamakan pala. Dahil ang sinabi sa Oseas 4:6, ang aking bayan nasira sa kakulang sa kalaman, sapagkat inayawan nila aking mga utos. Na mga kapatid, ang mga apostoles, hindi po sila maaaring magkakamali dahil may Holy Ghost. Now, dapat sana tayo, huwag tayong lalagpas sa mga apostol. Kasi minsan ngayon, lumagpas tayo sa apostoles.
may nangaral na napako sa cross ang Diyos, samantala si Pablo, hindi maaari pabalikin pa siya sa kanyang pagsisi. Ibig sabihin, wala na pong bautismo. One baptized, one faith, and one God. So hindi pwede na po, nagsisi na po yan. Nakapati naman, nangalunya na naman, na bautismo po ulit yan. Kasi ang pagsisi, sinasama ng bautismo. Yun po ibig sabihin na hindi na po siya pwede ibalik pa sa pagsisi. Sapagkat, kanyang ipako muli ang anak ng Diyos sa cross at nilagay niya sa kahiyaan. So maliwanag po sa Hebrews 6:6, mga kapatid. So hindi pwede natin sabihin na ang napako sa cross ang Diyos. Ang sabi sa Pablo, na kung may isang tatalikod sa panampalataya at gumawa pa ng makasalimutan na naman na pamumuhay, hindi naman ulit pa siya pagsisihin. Ibig sabihin, wala pong bautismo kasi one baptized, one faith, and one God. So ayon po sa Ephesians chapter 4 and verse 5. So mga kapatid, yun po ang ibig sabihin. Hindi pwede na tayo po ay susunod. Kasi marami, marunong. Pero ang aral, napakalayo. Pinapaboran lang po ang kanilang samahan, pinapaboran lang ang doktrina, pinapaboran ang kanilang mga aral. So wala tayong pabor-pabor dito. Biblical tayo. Hindi tayo pabor-pabor kasi kapag tayo po nasa katotohanan, so ayon sa katotohanan, is 2 Corinthians chapter 1 verse 8. Wala kaming magawa, kundi kami po ay ayon lang sa katotohanan. Kaya, hindi pwede na magpili ka lang ng talata sitas, ipabor mo lang sa sarili mo. No. Kailangan lahat ng nakasulat sa Biblia ay dapat ipangaral sapagkat isa, napatid, ng utos ang di natin magawa. Lahat na po ay nalabang natin ng utos ng Diyos. So, delikado pong ang dagdag bawas na aral, may pananagutan tayo sa araw ng paghuhukom. Now, napakaliwanag po mga kapatid ng Biblia, ito talaga ay sinasabi ng banal na aklat. Nabalik tayo sa city Hebrews chapter 7:28. Ganito po sinabi sa Pablo din. Hallelujah. Sa verse 28. 7:28 sa Hebreo. Ang mga tao na naging punong pari ayon sa kautusan ay may mga kahinaan, ngunit ayon sa sinumpaan ng Diyos, pagkatapos ibinigay niya sa kautusan, itinalagaan niya ang kanyang anak na maging punong pari para magpakailanman dahil tinupad nito ang kanyang layunin. So, ang anak, ginawa niyang punong pari natin dahil tinupad niya ang layunin ng Diyos na kailangan siya ipako sa cross para iligtas tayo sa ating makasalanan. So, ang Diyos po ang nag-utos sapagkat itinalaga ng anak niya upang ipako sa cross. Maliwanag, itinalaga ang anak niya upang ipako siya sa cross. Sundin ang utos ng Panginoon na itong talaga mga kapatid na ang purpose na parito para ipako siya sa cross at maparangalan ang Diyos Ama sa magitan po niya. Kaya ang kaningningan ng Diyos nasa anak. Bakit? Pag pinupuri mo ang anak, pinupuri mo ang Ama. Pag tinanggap mo ang salita ng anak, tinanggap mo ang Ama. So kaya, yun po yung sinabi niya sa Matthew 10:40. Ang tumanggap sa inyo, tumanggap sa akin. At ang tumanggap sa akin, tumatanggap sa nagsugo sa akin. So yun po ibig sabihin, kaya tama ang sinabi sa John 10:30, I and my Father are one, ako Ama isa lang, dahil po, yung pangalan-dalan niya ay pangalan po ng Ama yan. At ang salita na sinasabi niya, galing po sa Ama yan. Kaya hindi pwede sabihin, ang kinin niya ang karangalan, ang kinin niya ang kapangyarihan, binigyan lang po siya ng kapangyarihan. Hallelujah. Binigyan po siya ng kapangyarihan ng Ama. Hindi yan sa galing sa kanyang kapangyarihan. Galing sa Ama ang kapangyarihan niya. Mga batid. Hindi galing sa kanya ang kapangyarihan. Galing sa Ama. Binigyan siya ng kapangyarihan. Anong sabi niya sa Mateo? Hallelujah. Chapter 28 in verse 18. Anong sabi sa mga apostoles? Binigay na sa akin ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Binigyan na siya ng kapangyarihan. Pero hindi sinabi na siya ang Ama. Mateo 28 verse 18. Pakinggan natin. Hallelujah. Ito po sinabi ng Panginoon na matapos na po siya mabuhay. Binigyan lang po ang anak ng kapangyarihan. Hindi po siya ang Ama. Kasi may nagpapaliwanag ngayon na dual nature daw ang Panginoon si Kristo. Hindi dual nature yan. Iba ang Ama, ibang anak. Hindi sabihin na, pag dual, isa lang katawan. Siya ang Diyos Ama, siya ang anak. Hindi po, iba talaga Ama. Nagbigay ng kapangyarihan lang po ang Ama sa anak. Mateo 28 verse 18. Pakinggan natin. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ibinigay na sa akin, sino nagbigay? Siya? Hindi po.
ibinigay na sa akin. Pag sinabi, ibinigay na sa akin, may nagbibigay. Sabihin mo kaya, ibinigay ko na sa akin. Paano? Maintindihan ba natin ibinigay ko na sa akin? Hindi. Ang sinabi na, ibinigay na ng Ama sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya dito na po, pinaliwanag na ang dakilang Diyos at tagapagligtas, si Jesucristo. Kasi binigay na sa Kanya ng Ama ang kapangyarihan, langit at lupa. Kaya ang sabi ng Biblia sa Pilipos 2:10, sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat sa langit, sa lupa, ilalim ng lupa. Maliwanag po mga kapatid na isang pangalan yan, ang pangalan ng Diyos na ating Ama. Noon sa Old Testament, hindi sinabi po, ang Ama pala ng pangalan, pangalan ng Ama ay Jesus. Hindi po. Pero dito sa Pahayag chapter 22 verse 16, nahayag na po kung sino pala ang nag-utos na anghel mula pa sa panahon ni Moises hanggang sa pagparito ng ating Kristo na siya anak ng Diyos. Maliwanag mga kapatid na ang nagsugo ng anghel si Jesus. So na marami pong nalito dahil talaga ang ating pangunawa ayaw lang po sa sanlibutan. Litong-lito tayo. Tulad ng sinabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13 to 16 na ang mga makasalimutan espiritu hindi katanggap-tanggap sa kanila ang aral ng espiritu ng Diyos. At ang Diyos hindi katanggap-tanggap ang karunungan ng espiritu ng sanlibutan. So yan mga kapatid, hindi talaga natin maiwasan sa panahon ngayon na mayroon talaga mga tao na hindi sang-ayon sa aral natin. Kaya nga nagtanong yung viewers natin sa YouTube. Siya, Pastor, nalituhan talaga ako. So ano ibig sabihin ng paliwanag mo? Pinapaliwanag talaga natin. Ayaw pa na makaintindi. So yung ibig sabihin, yung espiritu nila ay hindi po ayon sa espiritu ng Diyos. Espiritu ng sanlibutan. Kaya maliwanag, ang Biblia po patunay na hindi sila tatanggap ng katotohanan. Dahil po, ang espiritu nila ay hindi, mga kapatid, espiritu ng Diyos. Maliwanag po 1 Corinthians chapter 2 verse 13 to 16. So yan mga kapatid, maliwanag po ang sinabi Biblia. Basahin natin yan para manawaan natin. Basahin natin to sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13 up to 16. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Narito. Kaya nga, ipinangaral namin ang mga bagay na ito sa magitan ng salita na mula sa banal na espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. Ipinangaral namin ang espiritual ng mga bagay sa mga taong pinanahanan ng espiritu. Verse 14. Ngunit sa mga tao na pinanahanan ng espiritu ng Diyos, hindi pinanahanan ng espiritu ng Diyos, ay hindi katanggap-tanggap sa kanila ang mga aral na ito. So, ang mga tao daw na hindi pinahanan ng espiritu ng Diyos, hindi katanggap-tanggap sa kanila ang aral natin. Kaya nagtanong talaga siya, Pastor. Naguluhan talaga ako nang napakinggan ko sa iyo. No, maiwasan natin. So, sabi dito, kapag wala sa kanila ang espiritu ng Diyos, maguguluhan talaga sila. No, sa verse 14. Ngunit ang taong hindi pinanahanan ng espiritu ng Diyos, hindi katanggap-tanggap sa kanila mga aral na mula sa espiritu. Dahil para sa kanila, ito isa lang kamangmangan. Tama? Wala yan si Pastor. Kung maniwala dyan, wala na Old Testament. Minsan ganun po. Mag-ingat tayo dyan sa mga ganyan mga komento. Mag-ingat tayo. Sa Biblia nagsasabi nito, hindi talaga sa tanggap ng aral natin. Dahil hindi sila pinanahan ng espiritu ng Diyos. Pero nasa kanya, espiritu ng Diyos, verse 15. Ang taong pinanahanan ng espiritu ng Diyos, maunawaan niya ang mga bagay na ito. Ngunit sa hindi naman maunawaan ng mga taong hindi pinanahanan ng espiritu ng Diyos. Kaya nagtanong siya, Pastor, nalito talaga ako sa aral mo. Hindi ko talaga nag-gets kung ano po, parang nalito talaga ako. So, nalito ka. Kasi wala talaga siyang espiritu. Pero nasa espiritu ng Diyos, madaling tanggapin ang katotohanan. Kaya, ang susunod Pablo, sinabi sa 16, ayon sa sinabi ng kasulatan, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Diyos? Sino ba ang nakapagpayo sa Kanya? Ngunit, tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, kaya nakakaunawa tayo. Ito nga pinagluloy. Amen. Pero kung sabihin mo ngayon, Pastor, hindi ko naunawaan yung aral mo, ikaw na ang nagsabi, wala sa iyo ang espiritu ng Diyos.
Wala. Pero kung ikaw ay sang-ayon sa aral na pakinggan mo, to God be the glory, mayroon kang Espiritu ng Diyos. Yan mga kapatid ang katotohanan. Kaya mag-ingat tayo. Sa ating pamuhay sa bawat araw, kailangan natin ang katotohanan dahil ang katotohanan palaya po sa atin. Now, Lucas 23, in verse 34, then 46. 43. Hallelujah. Ito mga kapatid, sinabi ni Jesus, Ama, sa taas ng krus ito, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So ito mga kapatid, after ni Kristo sa cross, sumigaw siya, Ama, patawarin mo sila. Huwag mo sabihin, patawarin ko sila. Kung sinabi niya, patawarin ko sila, ang tinutumbok siya. Ang sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. So magsabi na patawarin mo sila, may tinutukoy na Ama. Hindi sinabi, Ama, patawarin ko sila. Ganun ba? Hindi po. Maliwanag ito. Lucas 3:34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Di ba? So, i-logic natin. May alam tayo na sila sapagkat ang Biblia nagsasabi sa 2 Corinthians chapter 1:13 na mabasa natin at maintindihan at maunawaan natin. Naunawaan ba natin ito? Pwede pa natin sabihin na siya ang Ama na tinutukoy? Hindi po. Ama, patawarin mo sila. Pag sinabi mo sila, mayroong tinutukoy doon. Huwag mo sabihin na ikaw, patawarin ko sila. Ganun ba? Hindi po. Patawarin mo sila, Ama. Patawarin mo sila dahil hindi na alam ang kanilang ginagawa. Di ba? So ganun po ang pagka-bigkas ng Panginoon Kristo. 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, ipagkatiwala ko sa iyo ang aking espiritu. At pagkasabi niya ito, nalagot ang kanyang hininga. May pinakatiwalaan siya. Hindi siya nasabi, Ama, ipagkatiwala ko sa akin ang aking espiritu. No, Ama, ipagkatiwala ko sa iyo. Pag sinabi ni sa iyo, hindi sinabi, pagkatiwala ko sa akin. Tama, mali. Tama po na mayroon tinutukoy, Ama, ipagkatiwala ko sa iyo ang aking espiritu. Sapagkat ang sinabi sa sulat po ni Haring Solomon, Ecclesiastes Mangaral, chapter 12:7, na ang tao na galing sa lupa, babalik sa lupa, at ang espiritu, babalik sa Diyos na siya may-ari dito. Kaya, doon sa cross, sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay, may kamay ang Diyos, sa iyong mga kamay, ipagkatiwala ko ang aking espiritu, patay, nalagot ang hininga. Ngayon, paano sabihin natin na yung namatay sa cross ang Diyos? Sinabi na, inalis niya ang kanyang pagka-Diyos sa cross. Walang mabasa inalis sa cross, kundi mismo anak nagsasabi, sa iyong mga kamay, may pinagkatiwalaan sa langit, nasa langit ang Ama, nasa lupa ang anak, isinugo lang po. Hindi pwede na aalis Ama sa langit sapagkat doon siya sa kalahatian niya. Kaya sinabi sa Pablo sa 1 Timothy chapter 6:16 na siya ang Diyos na walang kamatayan, hindi malapitan, walang nakakita, at makapangyarihan magpakailanman. Amen. Makapangyarihan magpakailanman. Amen. Paano sabihin natin ang namatay sa cross ang Diyos? Mamatay ba ang Diyos? Hindi po. Tama lang ang Biblia. Napakaliwanag ng papaliwanag ng mga apostol na hindi talaga ang napako sa cross ang Diyos. Ang anak ng Diyos napako sa cross. Maliwanag ang sabi sa Pablo sa Hebrew chapter 6 verse 6, kapag ang tao tumalikod sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan, magbalik sa salibutan, hindi na pwede na siya papagsisihin pa. Dahil ang pagsisi, sinasamahan ng bautismo. Kaya hindi pwede siya magsisi o magpabautismo ulit. Dahil isang pako lang sa cross, ang sabi sa Pablo, na inilagay niya sa kahiyaan, ipinako niya muli ang anak ng Diyos sa itaas ng cross. At inilagay niya sa kahiyaan, ano sinabi? Ipinako niya muli ang anak ng Diyos sa itaas ng cross. At inilagay niya sa kahiyaan, hindi sinasabi, ipinako muli ang Diyos sa cross. Ganun ba? Hindi po. Kaya, dapat maliwanagan tayo.
Hindi sa katagalan, karunungan, karamihan, ano ba ang nakita sa libutan na maingganyo tayo? No. Isa, dalawa, tatlo. Kung nagkaisa sa pangalan ng Panginoon, nandyan siya. Wala sa marami, wala sa marunong, wala sa karamihan. Sabihin natin na katagalan, ano pa nakita natin, nag-inganyo sa atin para lang ipaglaban natin ang relihiyon. Wala tayo ipinaglaban na relihiyon. Ay, ipinaglaban natin ang katotohanan, papaano tayo magamit ng kalayaan. Dahil ang katotohanan, nagpapalaya sa atin. Isa dyan, iter dito. Malaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ngayon, ilang taong ka na sa relihiyon? Ilang taong ka na kay pastor? Ilang taong ka na sa samahan? Pero ang aral ganun pa rin, doktrina lamang. Wala po, mga kapatid, ginagawa ang mga nakasulat pa ayon sa papaliwanag ng Espiritu. Di ba dipinsa sa relihiyon? Dipinsa sa samahan? May nagsasabi pa, ano ito? Nandito na talaga ako. Ano ba talaga relihiyon na tama? Walang relihiyon, mga kapatid, na sabi natin tama. Ang may relihiyon ang tama. Yung tao na may relihiyon ang tama. Ang relihiyon, hindi gagawang relihiyon, nakasabit lang yan sa karatula. Paano sabihin mo tama ang relihiyon? Nakasabit yung relihiyon. Gumawa ba ang relihiyon? Wala. Nakasabit lang sa karatula ang relihiyon. Pero yung tao may relihiyon ang hahatulan, hindi yung relihiyon. Pero ang problema ngayon, ipinaglaban ang relihiyon, kahit mali, ginawang tama. Pagdating ng panahon, sabi nila, sumasalangit ang kaluluwa, nandun na si pastor sa langit, siguruhin mo lang saan na langit, kasi tatlo po ang langit. Hallelujah. So dapat malaman natin ito. Huwag na huwag tayo magpaloko sa mga nangaral na minsan mga kapatid, pinagmataas na po ang kanilang relihiyon na mismo lang ang dinalabanan, hindi ang katotohanan. Hindi nila ipinaglaban ang katotohanan, ang ipinaglaban ang relihiyon na hindi mawala ang membro. Yung hindi mawala ang membro. Kaya mawala ang membro, basta naghanap ng katotohanan. Kaysa gusto man membro manatili kahit mali ang aral mo, ikaw ang mananagot. Kasi akala na membro, tamang aral mo, ikaw mali, pati membro mali. Na kung mali, huwag mo sabihin na pangakuhan mo siya, makapasok sa langit. Hindi po tayo makapaniguro diyan kung ating aral talaga ay hindi sigurado. So, baliwanag. Now, sa 24, hallelujah, dito sa 24:46, mga batid, itong mga batid sa Biblia. Sinabi sa kanila ni Jesus, ayon sa kasulatan, kailangan magtiis ng hirap at mamatay ang Kristo, ngunit muling mabuhay 3 araw. Kailangan magtiis sa hirap ang Kristo. Mga batid, kailangan magtiis sa hirap ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kasi ang Kristo, anak ng Diyos. So, ang sabi ng Panginoon sa Lucas 24:46, sinabi niya sa kanila, ayon sa kasulatan, kailangan magtiis ng hirap ang Kristo, mamatay, ngunit muling mabuhay sa 3 araw. Kailangan magtiis ang Kristo mamatay. Kung sinabi Biblia ang Diyos di mamatay, sinungaling ang Diyos. Bakit sinungaling ang Diyos? Ang sinabi ng Biblia, ang Diyos hindi mamatay. Ngayon, mamatay ang Diyos sa cross. Hindi. Ayon sa nakasulat sa kanya, mga batid, talagang ipako siya sa cross at sa 3 araw muli siya mabuhay. So, ganun po mga batid. So, dapat alam natin. Hallelujah. So, yan mga batid, ang ibig sabihin. So, huwag tayong kumpiyansa sa mga tao nag-aral, ayaw maniwala na napako sa cross ang anak ng Diyos. Ano, nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, naguluhan ako. Ano ba ito napako sa cross? Ang Diyos, ang tao. Napakalayo naman tanong mo. Ang sabi ko, ang napako sa cross, anak ng Diyos. Hindi ko sinasabi anak ng tao. Anak ng Diyos napako sa cross. Nagtanong siya, kaya sinagot ko kaagad na, brother, napakaliwanag ko na aking sinasabi na napako sa cross, anak ng Diyos. Hindi ko sinasabi anak ng taong napako sa cross. Napakalayo ng tanong mo, na samantala ang ating traveling doon, ang ating keepers, na ang napako sa cross, anak ng Diyos. Ang kanyang komento, Pastor, naguluhan ako. Sino ba tang napako sa cross? Ang tao o ang Diyos? Napakalayo sabi ko, nang napako sa cross, anak ng Diyos. Di ba maliwanag po ang sinasabi ko? Ang napako sa cross, anak ng Diyos.
Hindi ko sinabi anak ng tao. So naging tao siya. Pero ang sinabi ko, ang napako sa cross, anak siya ng Diyos. So ibig sabihin, wala na. Suminto na po siya. Wala na po siyang tanong. Now, yan mga kapatid na pagkalaga malaman natin. Kahit sabihin natin na marunong tayo, dapat ang karunungan natin, huwag tayong mag-iba sa mga apostol. Kasi may sumpa talaga na naghihintay sa mga nagmamarunong, pero ang totoo talaga, napakalayo po ang karunungan nila sa katotohanan. Now, 27:43, 46:54 dito sa Mateo. Pakinggan natin ang sinabi ng Kristo mga kapatid na siya po ay hallelujah, kinukutya po siya ng mga Hudyo. Kinukutya po siya. Sabi ito sa 27:43, nagtiwala siya sa Diyos at sinabi niya siya ay anak ng Diyos. So, sinabi talaga si Kristo mga kapatid, siya habang siya nangangaral, sinabi niya sa mga apostol na siya talaga ay anak ng Diyos. Hindi sinasabi niya ako ang Diyos. Ito maliwanag. 27:43 dito po sa Mateo. Nagtiwala siya sa Diyos at sinabi niyang anak siya ng Diyos. Ngayon, tingnan natin kung ililigtas ba talaga siya ng Diyos. Ito. Kinukutya na po si taas ng cross. At yun po ang kailang mga sinasabi sa Panginoon. 46. Nang alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eloi, Eloi, lima sabatani, ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayan. Hindi sinasabi na siya ang tinutukoy. Ang sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So mayroong umiwan. Kailang mamatay siya sa cross kasi hindi pwede na hanggang na napako sa cross, hindi siya pinatulutan ng Ama na siya mamatay. Kasi yun talaga ang purpose na parito siya upang siya ay mamatay sa itaas ng cross. Kaya ang sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi yung purpose na parito siya na mamatay sa cross. Hindi pwede na pigilan ng Diyos ang kanyang plano para iligtas tayo sa sanlibutan. Batid. Hindi pwede na sabihin hindi mamatay kasi anak siya ng Diyos. Pwede man hindi mamatay. Kaya nga sabi niya, pwede ko ito ibigay, pwede ko ito bawiin. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon na may kapangyarihan ako na ibigay ito at may kapangyarihan akong bawiin ito. Kasi yun talaga, no, ang kanyang katangian na siya po ay talaga nandito sa limutan. 54. Hallelujah. Ang kapitan at ang mga mamayan, kanyang mga sundalo na nagbantay kay Jesus ay nasindak ng mayanig ang lupa nang nakita na ang mga nangyayari at sinabi talaga nila, totoo talaga ito na siya ay anak ng Diyos. Ito. Kahit yung mga tao doon sa cross na yanig ang lupa, kagad sila nagsabi sa 54 sa Matthew 27:54, totoo talaga ito na siya ay anak ng Diyos. Pero kayo, may mga tao ngayon hindi maniwala na napako sa cross, anak ng Diyos. Yung nagpako sa cross doon ng mga Hudyo, naniwala sila, totoo talaga na itong napako sa cross, anak ng Diyos. Pero mga tao ngayon, hindi maniwala, Diyos talaga daw ang napako. Ano ba talaga ang totoo? Kayo ba talaga ay lingkod ng Diyos? O naglingkod-lingkod lang tayo? Para tayo na sarili natin layunin? Sana po hindi. Sana po hindi. Nasarili natin ating paglilingkod. Kasi delikado po ang ating kalagayan kung tayo talaga ay nagbaang-baangan na sabihin natin parang lingkod, pero totoo pala hindi. So huwag naman sana mga kapatid, no? Huwag natin hayaan na akala natin para tayong lingkod, pero naglingkod-lingkod lang pala. Kasi ang aral ng Diyos, yun ang tinatanggap natin. No? Pwede mga kapatid, na tayo po talaga ay magpa-loko ng salibutan. 11, 25, 27. Pakinggan natin sa Mateo. Ito sinabi ng Panginoon habang kasama ng mga apostol. 11:25 and verse 27. Sa 11 po, mga kapatid. Pakinggan natin. Nang oras din yaon, sinabi ni Jesus, pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa. Ito sinabi niya, pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa. Hindi sinasabi, pinupuri ko aking sarili, ako ang Ama. Hindi po. Pinupuri kita, Ama, ng langit at lupa.
Panginoon ng langit at lupa. May pinupuri po ang anak. Pakinggan natin. Nang oras din yaon, sinabi ni Jesus, pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil inilihim mo ito sa mga taong, ang katotohanan ito sa mga taong nag-akala sa sarili nagmamarunong at nagmamatalino. Pero, inahayag mo ito katulad ng mga bata na kunti lang ang kaalaman. 26. Oo, Ama, pinupuri kita dahil ito ang kalooban mo. O Ama, pinupuri kita. Hindi sinabi, pinupuri ko ako. Hindi po. May amang pinupuri ang anak dito sa lupa. May pinupuri sa langit. Ama na itong Panginoon ng langit at lupa, pinupuri ng anak. Kaya wag mong sabihin, wag natin pwedeng sabihin na ang napako sa cross ang Diyos. No. Kasi nungalingan po yan. Kasi walang mabasa ng napako sa cross ang Diyos. Ang namatay sa cross ang Diyos. Kanya-kanyang paliwanag, pero maliwanagan natin yan kasi marami tayong pag-aralan, pupunta tayo. Bakit sinabi ni Tito, si Jesucristo ang dakilang Diyos at tagapagligtas? At sa 1 John chapter 5:20, naparito ang anak upang ipaunawa sa tao. Malaman natin kung sino talagang Ama, ang tunay na Diyos. Yang ibig sabihin, pero malayo pa, wala pa tayo dyan. Ibang verse, ibang ano po yan, ibang pong tema yan. 27. Pagkatapos sinabi niya sa mga tao, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng bagay, wala nakakilala sa anak kundi ang Ama, at wala nakilala sa Ama kundi ang anak, at sa mga taong nais ng anak na pakilala ang Ama. O yan, yun ang dahilan. Hindi lahat ng pastor, hindi lahat na sabi natin Christian ay nakakilala ng Ama. Pero sabi ng Panginoon, at sa kanila na aking papahayagan tungkol sa Ama. Kaya marami tayong aral, marami tayong mga panahon, halos sabihin ng iba, Pastor, ulit-ulit na lang. No, hindi ikaw ang tinutukoy na matigas ang ulo. Hindi ikaw tinutukoy na ikaw nagsasabi, ginawa mong rason, ulit-ulit, Pastor. Hindi ikaw ang pinagsabihan ng Diyos. Yung tao na may panampalataya ang pinagsabihan para matatag ang ating panampalataya. Pero kung matigas ang ulo mo, hindi ikaw. Huwag mong gawing rason, ulit-ulit na lang, Pastor, kasi alam ng Diyos, matigas pa ng bato ang puso mo. Yan ang dahilan na ginawang rason ng ulit-ulit dahil napakatigas ng puso at isipan. Pero sa mga taong totoong Kristiyano, napakasarap pakinggan ng katotohanan. Ganun po yan. Hallelujah. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tao, ibinigay na sa akin ng Ama. May nagbigay, hindi sinabi, ako ang Ama. No. Ako ang Ama. Hindi. Binigay na sa akin ng Ama ang kapangyarihan, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Mamatin. Walang nakakilala sa Ama kundi ang anak lamang. At walang nakakilala sa Ama, sa anak kundi ang Ama lamang. At sa pamahayagan ng anak na nais niyang pahayagan. Kaya nga nakakilala tayo, hindi sa ating karunungan. Hindi matagal na tayong pastor, nakilala natin. Ayon po sa Espiritu ng Diyos na bigay sa atin, nakilala natin ang Diyos. Kaya ang walang Espiritu ng Diyos, mahirap unawain, at ang kanilang rason, paulit-ulit niya, Pastor, yun, ginawa ng rason ng paulit-ulit, dahil sa katigasan ng puso at isipan, ayaw tumanggap ng katotohanan. Pero yung mga tao tumatanggap talaga, napakasarap pakinggan, paulit-ulit man yan, ikaw nagsaing ka araw-araw, hindi ka kumain araw-araw, nagsaing ka araw-araw, ulit-ulit ka nagsaing. Huwag ka na magsaing. Nagsaing ka pa rin para makakain ka. Paulit-ulit ang salita ng Diyos para makain ating kaluluwa. Pero ikaw nagsaing araw-araw, ng agahan, tanghalian, hapunan, hindi ka nagreklamo. Puro na lang saing, puro na lang saing. Hindi po. Itong spiritual na pagkain, inaayawan, paulit-ulit daw. Alam ng Diyos. Ikaw na matigas na puso, ulit-ulit sa paninig mo kasi ayaw mo tanggapin ang katotohanan. Ikaw pa lang patuloy na sabihin natin ninatigo ng Panginoon. Kaya masakit ang salita ng Diyos dahil po sa ating katigasan, ating puso at isipan. Galatia. Hallelujah. Galatia chapter 2:20. Ganito po sinabi na Apostol Pablo. Pakinggan natin. Sinabi ng Biblia. 2:20 sa Galatia. Nabi nito.
Namatay ako kasama ni Kristo sa cross. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ipinamumuhay ko ngayon ang buhay kong ito sa pamagitan ng panampalataya sa anak ng Diyos. Okay? So, bakit ang panampalataya sa anak ng Diyos? Si Apostol Pablo may anak ng Diyos. Si Apostol Pedro may anak ng Diyos. Lahat ng Apostol may anak ng Diyos. Pero may mga reliyon ngayon, may mga pastor ngayon na ang napako sa cross, hindi anak ng Diyos. O yan. Kayo na magpapako. Kung hindi ka tatanggap na si Kristo napako sa cross na anak ng Diyos, okay, magpapako para sigurado. Kasi hindi kilala pa lang napako sa cross kung sino siya. Siguruhin na lang po ninyo, tulad ng kriminal, napako sa cross para mapatawad ka. No? So ano papako? Ito mga padya ko sa Pablo, bautismado po ito. Sabi niya, namatay na ako kasama ni Kristo sa cross. Napako sa cross si Apostol Pablo. Sabi niya, dahil po nabautismo po siya. Hindi na ako nabubuhay pa sa aking sarili, kundi kay Kristo nang bumuhay sa akin. At ito ang ipamumuhay ko sa pamagitan ng aking panampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya sa akin. Ano nag-alay sa cross? Anak ng Diyos. Ang sabi niya, na sa pamagitan ng anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay sa akin. Ang nag-alay sa cross, anak ng Diyos. Maliwanag. Ang sabi niya, so panampalataya ko sa anak ng Diyos, nagmamahal sa akin, nag-alay ng kanyang buhay doon sa itaas ng cross. Nag-alay sa cross, anak ng Diyos. Maliwanag, hindi po Diyos na hindi mamatay. Maliwanag po. Ayan, kayo na po. Kung gusto ninyo na mapatunayan nyo ang inyong aral, adi sa inyo na po yan. Kayo maniwala sa aral ninyo. Pero huwag niyo paniwalain ang totoong may Espiritu ng Diyos dahil mahirap, mga kapatid, na balagtutin ang katotohanan. Maraming nasagasaan, kahit na masagasaan tayo, basta buhay pa lang. Kaysa masagasaan tayo, napatay na. Ibig sabihin, hindi ka na makarinig ng katotohanan. So huwag mo hayaan na habang buhay sa libutan, sunod ka pa rin ng sunod ng aral, kahit malayo sa katotohanan. Kahit matagal marami sila, marunong man sila, huwag mong hayaan dahil sa karunong karamihan, kung ano bang nakita mo, nang inganyo ka, ng katotohanan pala, wala sa atin. Kasi ang araw minsan ngayon, ay ang relihiyon nila ang pinaglaban. No? May pag comment sa isang pastor, doon naman sa isang pastor, wala talaga yan. Isang pastor nito, umalis na kayo diyan. O di ba? Sira. Kaya magkomento tayo, yung komento talaga na kapapakinabangan. Hindi ka nagkomento tayo, paboran mo lang yung sarili mo. Kailangan i-biblical natin at i-unawa natin kung ano ibig sabihin. So may ginamit silang talatasitas, pero malayo naman. Hindi naman yun ibig sabihin. So di ba? So dapat ang pangunawa natin galing sa Diyos sapagkat maliwanag talaga sa mga tao pinanahanan ng Espiritu ng Diyos. Pero kung wala sa Espiritu ng Diyos, wala yan. Pero kung nasa Espiritu ng Diyos, maniwala tayo ng katotohanan. Dahil katotohanan lang po ang nagpapalaya po sa atin. Pero kung reliyon nga atin lalabanan, kahit mali, sinawang tama. Hindi naman pwede yan mga kapatid. Napakinggan natin sa 1 John chapter 4, verse 9 and verse 14. 1 John, pakinggan natin ang sinabi ni Apostol Juan. Ganito po mga kapatid, ang sinabi sa chapter 4, verse 9, din verse 14. 1 John. Hallelujah. Nawin o. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, isinusugo niya ang kaisa-isang anak dito sa mundo upang tayo, mga kapatid, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na mismo ang Diyos ang pumunta rito. Hindi po. Nagsugo lang po ang Diyos ng kanyang anak. Maliwanag po. Kaya nga, nanalangin siya, Ama nasa langit. Nasa langit ang Ama, nasa lupa ang anak. Kaya nga sa langit, ang nagpatotoo, ang Ama, ang salita at ang Espiritu. Dito sa lupa, ang nagpatotoo, ang tubig, ang dugo, at ang Espiritu. Ito po yung anak niya. Dito nagpatotoo, naging tao po si Kristo. At doon sa langit, ang Ama ang nagpatotoo. Ang Diyos, ang Espiritu, ang Ama at ang salita sa langit. So habang nangaral po ang anak sa lupa, nasa langit ang Ama. At siya nagpatotoo kung anong kanya sinasabi sa kanyang anak ay sinasabi lang po ng ating Panginoong Kristo. At dito sa lupa, tatlong patotoo ay po sa 1 John in chapter 5 verse 8.
Dito sa lupa ng patotoo, mga kapatid, ang dugo, ang tubig at ang espiritu, yun po ay nasa anak po. At sa langit, ang nagpatotoo, tatlo. Ang Ama, ang Salita at ang Espiritu. Ang Espiritu ang Diyos at ang Ama yun ang Diyos. At ang salita galing sa Ama, sinasabi na po sa anak. Dito sa lupa, pinatutuhanan ng Ama, mga kapatid, sumitan ng kanyang anak. Kung ano ang layunin ng Diyos sa atin. Kaya isinuwa anak, para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggang. So maliwanag po mga kapatid, ang Biblias. Maraming salamat po. At mabuhos natin listeners na si channel sa Facebook. Maraming kapayapaan habang ng Diyos sa ating lahat sa magitan ng ating Panginoong Kristo. At ang Panginoong Kristo Jesus, Pastor Apostolic, Believers of Christ, Grace, Grace, mercy, in peace. Be with you, Jesus Christ.